pisabat sa tanan nga mga kauturan. Welcome back diri sa aton sa West Visayan Conference. Nagapasalamat kita sa Ginoo sa iya padayon nga pagpakamayo kag pag-upod sa aton sa sulod naman sang isa ka semana. Kag nagakalipay kita nga kita mga kauturan yara sa idalom sang iya nga pagtipig. So sa gihapon aton nga pasalamatan ang Ginoo. Before kita magpadayon sa aton nga pagtuon karon nga aga, maluyag kami nga magpahibalo sa inyo sa aton nga mga upcoming activities diri sa West Visayan Conference. We would like to inform you nga sa sunod nga semana magasugod ang aton nga Health Emphasis Week, no, as directed sa aton sa division nga may ara kita isa ka semana sa pag-emphasize sang mayad nga panglawas kay nabala naton ang pinaka-issue subong nga mga panahon sa nagligad nga tuig sa COVID-19, mga kauturan, amo ang aton nga issue sa aton nga maayong panlawas. So gusto naton ina nga i-boast ang aton nga mayad nga lawas para makabato kita sa mga umalabot pa nga mga posible nga mga balatian nga mag-sampot sa aton. So don't forget, umpisa buwas sa gabi may ara kita nga Health Emphasis Week as tagit sa Sabado sa Pizza 30 sang sini nga bulan sang Enero. Kag isa pagid mga kauturan ini magaumpisa alas 6 hasta sa alas 7. Pagka alas 7 umpisa sa Lunes sang gabi may ara kitang Church Officers Orientation Seminar online, no? Upod sila si Pastor Rino mag-emphasize siya sang role sang mga elders, di ba? Deacons kag diakono, kag diakonisa under sa iya. So emphasize kung ano ang imo katungdanan sa sulod sa iglesia, no? Sa amo na ang imo nga ang pag-emphasize si Pastor Rino. Kag ang other departmental directors mag-promote man agod mga kauturan paagi sini magihan ang tanan nga mga opisyalis sa iglesia. And then si presidente, ang aton nga presidente, mag-emphasize siya sang direction naton sang West Visayan Conference sa sulod sang 5 ka tuig, no? Pero subong ang focus naton is 2021. So subong nga tuig ano ang focus naton. So amo na ang emphasize ang aton nga pinalangga nga presidente. Pero sa pihak sina mga kauturan may ara programa ang CPUC nga gusto nila man ipalinton diri sa aton. Kagamo ini ang ginatawag nila nga Pearl Emphasis Week. So sa mga legal issues ni, so amo ning panahon nga kung may mga legal matters nga naglibog sa inyo ulo, pwede naton ina mahaboy nga mga butang sa ila kay mga abogado ini tanan ang aton nga speakers. So hindi naton ipagkalipatan mga utod ang aton nga gabi daw full package ang sini nga mga aktibidades agod nga kun adlaw makaobra kita gabi makapungko kita kag makapamati tanan mga kauturan palihog ko set sang inyong nga mga kaugalingon nga kada gabi gid mamati kamo sa sini nga mga programa agod nga madugangan ang aton nga ihibalo bahin sini, no? So gina-welcome naton si Pastorino sa sining aton nga Sabbath School lesson review. Ginakasubo namon hindi namon upod ang aton nga ang aton nga Sabbath School director bangod sang iyaman nga appointment nga hindi pwede likawan. So Pastor, welcome sa aton nga pagtuon subong aga. Thank you, Pastor Raf, sa kahigayonan nga maka-upod sa sining lesson discussion para sa sining nga semana. Kag kabay nga ang aton nga mga church members maka-angkon sa benepisyo regarding sa aton nga presentation sining nga tion. Okay, so matahom ang aton nga leksyon subong nga semana mga kauturan. Kay amo ini ang patubas na pastor, no, sang epekto sa tong naglalapta nga mga ano to ang sa nagligad nga semana when your world is falling apart. Kung mo kalibutan magwatak-watak na siya. Wala na sing kahusayan, no. So bangod sina magapatubas ini sang malisod nga mga dalanon, no. Kagamo ini ang resulta
sang pagkatig-a sang ulo sang mga Israelinon nga wala sila iya nagtuman sa kun ano ang luyag sang Dios nga ipahimo sa ila. Sa mo ginbanggila patubas pastor. Kung ang kita nga mga tinaw sang Ginoo hindi maghimo sang gusto sang Dios. Kay balaan yung mga kuturan gusto sang Dios nga mahapos tani ang aton nga pagpangabuhi. Amo nang pangagda niya di ba sa aton sa Mateo 11:28 kari kamo nga mga nabugatan kay papawayon ko kamo di bala pero ang tao ginawaklit nila ang Dios. Ang gusto sang tao Pastor Raf nga ang himuon niya ang iya gid ang luyag kag hindi na siya under sa direksyon sang Dios. So amo nang aton nga pagtuon karon nga tion mga kauturan kag ang aton nga memory verse makita sa Isaias 8:17 nagasiling diri I will wait in the Lord o on the Lord who hides his face from the house of Jacob and I will hope in him. Katahom sini nga balanon ni Isaias no. Ako magahulat sa Ginoo nga nagtago sang iyang mga guya sa panimalay ni Jacob kag ako magalaom sa iya. Manotice naton na Pastor Raf nga ang ining lesson naton this week the continuation ini isang prophecy sang gitagna sang nagligad nga si Manang aton naton meaning may ara ni siya mga kuturan nga connection sa Isaiah chapter 7 nga among focus ato pagtuon last week kag sa chapter 8 nga aton sentro sang aton pagtuon sa subong si Mana. Okay, so aton isa-isahon ini pastor no kay daw manami ni. So ang propesiya o kon ang tagna na tuman no kag may tagnaanon nga gin hambal ang Ginoo sa kay Ahas no. Pero sa pihak sina si Ahas hindi magpati na. So nami ni nga isaysay nato ini pastor agud nga at least maintindihan sa mga kuturan ano ini ang natuman nga tagnaanon nga ginhambal sang Dios paagi kay Isaias sa kay Ahas. Ang Pastor Raf guro para daw ma-intindihan do recap tagamay guro ang aton nga gi-present pan last week nga mga kuturan may ara sige tawag nga attempt sa bahin sang Northern Kingdom kag sa sining pungsod sang Syria sa ilang handom to attack Judah no. Ang Judah ato ni balawan gamay ini nga ginarian. Yet mga kuturan ang Dios naghatag sang assurance no sang assurance sa kay King Ahaz nga mo ini ang King of Judah. Pastor Raf kag at the same time gin-mention sa aton nga text nga ang the time ang mabaskog nga gahom amo ning pungsod sang Assyria. So may tatlo ka mga pungsod sa palibot mga kuturan sang Judah amo ining Northern Kingdom nga ang actual sining kamatuoran nga mga utod ba ni sila because it is the kingdom of Ephraim or the 10 tribes of Israel. At the same time, ang Syria mga utod nag-alay ni sila sa Northern Kingdom kag gusto nila mga utod i-overthrow ining Judah under the leadership of King Ahaz or Jehoahaz no. However, mga utod ato na notice last week nga instead sa kay Ahaz to rely and depend sa Dios mga utod nag-seek alliance siya sa Assyria nga amo ang superpower by the time kag wala nalipay ang Dios. That's why gin appoint niya si Isaiah to assure no masilig naton Pastor Raf paghatag assurance sa kay King Ahaz. So mga utod si King Ahaz hindi mga utod daw hindi convince Pastor Raf sa sini nga message because daw gasalig siya mga kuturan nga ang iyang trust not hindi sa Dios but ang trust niya ara sa pwersa sa mga Assyrians. Agud nga mag-protect sa iya against the forces of the Northern Kingdom and against the forces of the Syrians. So manotice naton Pastor Raf Subong ato ginhambal last week mga kuturan, if you fail to put your trust and your confidence in God sa panahon sang matawhay kag hamungaya, then we cannot expect nga ang ining nga tawo mga utod like Ahaz will trust God in times of difficulties nga kaangay sini sa aton nga panahon nga ginadiscuss subong. So mga utod falling apart last week but a hard way sa sini nga
panahon mga kauturan. Ang katahom sini Pastor Raf, ang aton nga lesson is nagsugid mga utod sang story about the little girl, no, nga natrap sa duha ka building nga mga utod may kalayo kag it was impossible sa sini mga fighters nga ma-rescue ining gamay nga bata mga utod kay luwas pa nga gamay, bulag pa ini siya Pastor Raf sa introduction sa aton nga lesson. Kag ang natabo mga utod bisan ano nila ka-instruct ang ini nga bata budlayan gid sa pag-respond. However, ang story nagasiling ang iyang amay sa nga bata nag-abot may net nga ginaman sa idalom sang building kag ang ini nga bata mga kauturan dito sa may ibabaw sa 4th floor ang iyang amay nagsinggit sa nga bata nga maglumpat. No, ang bata according to story mga hinigog mga kauturan naglumpat after hearing the assurance kag sang instruction sa iyang amay. You see, sa nga story ang bata safe kag wala gid sing injury mga utod. To reinforce nga kung bisan ano pa nga matabo sa ato palibot mga circumstansya kung kita lang magpamati sang instruction sang aton God the Father, safe kita Pastor Raf. Kag sa sini nga bahin opposite ini si King Ahaz, he didn't want to put his trust and his confidence in God. Instead mga utod ang aton lesson kasiling nag-rely sa Assyrians. And of course, ang evil pag ni Pastor Raf is nag-consult pag sa may mga attempt, may mga ano sa to consult ining false gods, ining mga spiritist, no, ining mga spiritista, no, sa aton nga panahon subong, like Saul nga nag-consult siya sa mga spiritista. But mga kauturan na manotice naton kung how evil King Ahaz was, no. Kag as a consequence mga utod ang aton lesson nagasiling mga kauturan nga wala siya magpati, no, to the message of to the prophecy, no, nga ining Syria kag ang Northern Kingdom don't worry, no, kay ini sila klapukan ini sila before ang imo nga bata makatuon sang before ini nga bata, no, kay gen mention ining bata, no, ni Isaiah, no, before the child will learn to distinguish between right and wrong, no, before siya makahambal Pastor Raf sang mama papa na these two kingdoms, this Northern Kingdom nga imong nakadukan and Syria will be eradicated. So kung i-apply nato ni sa aton nga sitwasyon, no, kay ang aton nga ginahimo karon mga kauturan ginatun-an ta ini ang istorya sang dumaan, no, hambal sang Roma 15 bersikulo 4 nga ini nga mga butang ginsulat agud nga makatuon kita, no. So ang purpose ni sa aton nga leksyon mga utod is more on application sa aton panahon bala. Kaya agud nga kita mismo nga nakatuon sini makakuha sang leksyon nga hindi gali in times of difficulties, in times sa mga threat, kung may ara man nga mga delikado sa palibot, no, kaangay sini. Kaya nakita nila nga may ara nga danger, din sila nagsalig. Instead nga magsandig sila sa Ginoo, Sa tao sila nagsandig. Kag nag-rely sila sa sayop nga mga information amo na gani mga utod, no, the only reliable information nga maghatag sa aton sing kasiguruhan gid sa aton nga espirituhanon nga pagpakig-away amo ang balaan kasulatan, no. Ti amo na Pastor Raf gadi nga sa nasiling naton wala siya ang Diyos ganyan nasiling niya, if you will not ask for sight I will give you a sign. Pero mga kauturan to assure him or Ahaz sa ginatawag divine intervention kag hindi siya magkadlok ini sa Syria kag sa Northern Kingdom. Hindi ka mag-trust dito sa Syrian. You see, sa atong lesson, nag-trust sa Syrian after nga gin-demolish sa mga Syrians ining forces of the Northern Kingdom and the Syria, ang gisunod niya gin-demolish mga kauturan. Ano ganing ngalan sang bata ito, Pastor Raf? Sang Mahir Halas. Oo. Hasbas. To may meaning to mga kauturan nga daw Maher Salal. Okay, so Hasbas. ang buot silingon sini mga kauturan nga
nga ang to ka swift no ka dasig kadasig sang judgment sang Dios no. Hindi lamang mga kauturan sa Israel kag sa Syria, but of course sa Judah mga utod nga nagrely sa power of Assyrians mga kauturan, they failed because after nga gin-attack sa Assyria ang Syria kag ang Northern Kingdom, Assyrians mga kauturan nag-attack man sa Judah. So nakita na nato dito nga ang konsekwensya no na tuman kag nakita gid nila nga ang ginhambal sang Ginoo paagi kay Isaias na tuman, di ba? So dira nagapakita lang ang kung ano ang ginhambal sang Ginoo matuman gid ini mga kauturan, no? Kag lantawa lang judgment sang Ginoo sa Juda, kadasig-dasig lang. Kag illustrate pag gid ina sang Ginoo didto man sa bata ni Isaias. Kay suno sa history mga utod, ang ining Assyrians gali hindi gid mo masaligan kay medyo ginatawag nga daw gutom ini sila sa pag-conquer, pag-possess. Hindi gid mga kauturan based sa history no. So mga utod, ang Dios na siling sa aton nga ibutagin naton ang pagsalig kag ang aton trust. It's better to put our trust and our confidence in God. Suno sa Psalm, kag hindi kita mga utod magabutang sa aton pagsalig kag sa aton nga trust sa tawo. Ang katahong pagitsini sa aton nga lesson nga hindi kita mga utod magsalig man no sa mga kabalo kamo nag ang ining false system nga gin-accept mga kauturan ni King Ahaz sa system sa ginhambal naton last week nga it's not only political alliance no to secure the support of the Assyrians. Si King Ahaz mga kauturan accepted the false religion of the Assyrians. So mga utod, tandaan naton nga kung kaysa mabiktima kita sini kag ma-tempt kita to compromise just for our safety and security. Nga kung kaysa i-compromise naton ang aton nga understanding, aton belief system in for the security no, para mga utod maangkon naton ang kasiguruhan yet magadulong lang ini sa aton mga utod sa kalaglagan. Isaiah chapter 8 common gid ini kag pirmi naton ginagamit no, 8 verse 20 to the law and to the testimony no. Bisan if they speak not, Pastor Ralph, according to this word, it is because there is no light in them. Bisan mabatian naton nga ina siya maayo ka dira, maka-guide ka sa aton mga utod, mawala kita kay balugli mga naga-practice na sang witchcraft, kung ano da spiritism. Magbantay kita mga utod ang balayong sulatan nagasiling in chapter 8 verse 20 to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Katahuman sang ari diri sa Miyerkules nato niya pagtuon bala pastor, nothing to fear when we fear God himself. Katahom siya. Wala kuno dapat kita sing kahadlukan kung mismo kita nagakahadlok sa Dios. Now si Franklin Roosevelt nga isa anay ka presidente sang Amerika naghambal diri nga the only thing we have to fear is fear itself. Isa kuno kabutang aton kahadlukan ang kahadlok mismo, no? Doon na gini sa tawo ang kahadlok, no? Wala sing tawo nga wala guro na hadlok. Amo na si Ahaz, Pastor Ralph, daw ano na siya sang fear na nalipatan niya na ang faith niya kag ang pagsalig sa Dios. So ara tani si Isaiah nga ang mag-guide kag mag-redirect sa iyang panguna-una, but yet because of fear nga iya nabatyag, nalipatan niya na mga utod ang nagakabagay nga iyang paghimuon. So kay ko nagakahadlok sa Dios tani wala na sa nahadlok sa iya to nga mga balan mo kung magambal ka sang fearing God diri, ang connotation ni pastor ang imo yang di ba pag relasyon mo nimo sa Ginoo bala, when you fear God, in other words, you have that intimate relationship sa iya kay you know whom you believe. kung sino imong ginapatihan, kilala mo na yan.
So bangod nga nakilala mo ang Ginoo, amo na nga nagarely ka sa iya mga kauturan. Amo ni ang meaning no o kun ang sentimento sa Revelation chapter 14 verse 7 to 8 no. Alin sa 6 abi maumpisa kita dira. Nga ang gusto sang Ginoo nga aton siya kahadlukan. Ang kahadlok dira is a relationship actually. No? May reverence. You acknowledge Him as your the God. a God who has the ability to protect, to preserve, to deliver you sa mga dangers sa atong kabuhi, Pastor Raf. Amo na siyang fear is reverence. You acknowledge His authority. Hindi sila nga kulurog ka kulba daw pras bala nga daw kulba ka basi ko ano ka sa Dios no. It is more of acknowledging His authority. Correct. Oo. Dugay na kulbaan ka bala nga kung madkas ka sa Dios wala ka safety, wala ka security pagkakauturan. What is relationship Pastor? Correct ko. So wala ini nagakontradict mga utod sa ginhambal sa Juan 4:18 diri nga there is no fear in love but perfect love cast out fear. For fear has to do with punishment and whoever fears has not reached perfection in love. Now kung sa aton pa ang pagigugma iya di bala kung napundar ang aton sino ang tagiya sang gugma ang Dios di bala kay nagambal ang balang kasulatan nga God is love no kita nga mga tinaw sang Ginoo mapahayag naton ang aton nga pagigugma sa Dios paagi man sa pag bantay sang iya nga mga sugo di bala if you love me keep my commandments. So kung nahadlok kung nagarespeto kita sa Ginoo nagatuman kita sa iya sugo. So that is amo nang ang sentimento man sang hambalano ni Apostle John nga wala sing kahadlok sa gugma. Kay kung nagahigugma ka nagatuman ka. So sino kahadlukan mo sina, no? So amo ni mga kauturan nga ang aton nga kabuhi bilang Kristohanon nangin lain nga balatsyagon ini kabuhi bangod nga may ara kita Dios nga ginasandigan sa mga panahon nga yara kita sa kalisod. Kag ang Dios naton ini Pastor Rap, mga kauturan makasarang gid niya to protect, to deliver us sa tanan nga sahi sa katalagman sa aton nga kabuhi. Kadiri mga utod na paslaw si King Ahaz to acknowledge the power of God. But instead, he relied sa pwersa sa tao instead sa iyang pagsalig sa Diyos. That's why mga kauturan, ang kadlukan naton nga malayo kita sa Diyos, no? Malayo kita kay kun ara kita sa Diyos mga utod, wala gid sing dapat kita nga kadlukan. Correct. Kag isa diri kalaygay no sa aton nga leksyon man hindi kita magsagad ka tuo sa mga binutig no kay sa sini nga mga panahon si Haring Ahas nagsalig siya sa mga assurances no sa iya palibot kag amo na nga sa bagay nga instead nga magpati siya sa Ginoo nagpati siya sa mga haom-haom nga mga sinugid sang mga advisors niya no which is hindi man reliable nga mga information halin sa Ginoo. Instead nga mamati siya sa kay Isaias nga propeta sang Ginoo namati siya sa mga counsel sang mga wicked individuals. Amo na mga kauturan nga dapat gid naton ipaturon kung sa diin kita mga utot kung ang aton paggagawi ang aton paghimo is consistent sa luyag kakabubuton sang Dios. Sa gisiling naton mga kauturan to the law and to the testimony, no? If ang aton mga advisors nagahatag sa aton sa mga laygay, speak not according to the word of God. Wala gid sing kapawa kag pagbabalagbanag sa ila nga mga pagtudlo. May ara diri nga laygay no sa Ellen G. White sa This Day with God, March 14, siling niya diri, every individual must seek by earnest prayer to know the Word of God for himself.
and then do it. In all your temporal concerns, in all your cares and anxieties, wait upon the Lord. Kita nyo na, sa tanan naton kuno nga mga kabalaka, kag sa aton nga mga kalibugan, no? Maghulat kita sa Ginoo. Put on your trust in princes. Put not rather, no? Put not your trust in princes, nor in the sons of men, because they may be in positions of trust. The Lord has united your heart with Him. If you love Him and are accepted in His service, bring all your burdens, both public and private, to the Lord and wait upon Him. Tahom sang mga balanon ni Ellen G. White diri. No? Laygay sa aton mga kauturan. Kung may mga lulan kita, ang aton himuon maghulat sa katumanan sang promisa sang Ginoo. Kay Ginoo nagpromisa nga mag-uupod siya sa aton. Ang isa pagiguro pasuraf nga basi ma-miss ko man sa ginambal ko kaina nga kung ma-fail kita to trust God before sa subong, we cannot expect nga sa panahon sang kabudlay magsalig o magpati kita sa Dios. In addition, tunan ginaton mga kauturan ang balaang sulatan ni mga prophecies, mga tagna kay kung ma-fail kita sa pag-understand sang prophecy in our lesson, we will not believe sa fulfillment sini. Magsiling sila nga, amo ni katumanan sang tagna nga ginhambal sa una. Ti paano kita magpati like Ahas nga wala siya kabalo sang mga kung ano ang message before ang tagna. So mga utod, we must study the Word of God, labi na gid ang mga messages sa palabaut buton agon nga kon matuman, we will believe. Correct. Oo. Ang sabahin naman ni Ahaz, no, ang istorya sa kung paano ang Diyos nagluwas sa mga Israeli noon bala from the bondage of Egypt going to the promised land. Amo na permi ang ginaliwat-liwat sa mga manalagna sang una, no. Agud i-review sa mga Israeli noon kung paano ang Diyos nagbulig sa ila kag siya lang gid ang dapat saligan. Sa aton panahon karon, sa aton nga bilang mga espirituhanon nga mga Israel, ining mga eksperyensya naman, no, bisan pa ay kuwaon nato ni eksperyensya sang kanday King Ahaz nga ini kag sa iban pa nga mga hari nga nag lead out sang Israel, makita nato ang ilang mga experiences ginsulat gid agud sa aton man nga panahon matun-an ta ang ila pagsandig. May ara man mga hari nga nagsandig sa Ginoo, nagsalig sa Ginoo kag nag-uswag sila. May ara pagidait, may ara kauswagan. Kag may mga hari man sang Israel nga wala iya nagsalig sa Ginoo kag nagtawa ang epekto. Amo ini nga makatuon gay kita mga kauturan sang leksyon sa kabuhi sa mga nasulat sa balaan kasulatan, kag amo ini ang tuyo naton kung nga nagahimo kita sila. So katahom sang aton nga lesson kag least I forget Pastor Raf, sa Juda mga utod in spite sa sining distraction nga palabuton as prophesied by God through prophet Isaiah, message kay resistant gid si Ahaz mga utod, but ang Dios sa gihapon naghatag sang hope for those who are faithful, no, sa Juda nga ang Dios will finally maga-save sa ila mga kauturan. The remnant few, no, sang Juda. Ang Dios naghatag sang hope kag paglaom para sa mga matuto. Meaning bisan ang majority pa mga utod will rebel against God, yet mga utod sa mga faithful ang Dios sa gihapon magaluwas. Yes. So thank you gid. Amo ni ang katahom, no, sang aton nga leksyon mga kauturan kag kabay pa nga manginsalandigan naton ini sa panahon nga mag-abot man ang krisis ang aton nga kabuhi, no. So aton takpan ang aton nga pagtuon kabay pa nga nakakuha kita sa mga importante nga mga leksyon nga aton man ma-share sa aton nga kauturan sa panahon nga maga-discuss kita sa aton nga Sabbath School lesson sa subong nga adlaw ay nagpahuway. So kabay pa ang Dios magpakamayo. See you next week mga utod. Kabay pa nga ang pagpakig-upod sa Ginoo padayon nato ni ma-experiencehan samtang kita nagahulat sa malapit nga pagkari niya.
aton nga takpan ang aton nga pagtuon paagi sa isa ka pangamuyo kag aton nga pangabayon si Pastor Rino sa pangamuyo. Magapangamuyo kita mga kauturan. Ginahatag namon ang pagdayaw, pagpasalamat sa imong ngalan o Dios sa paghatag nimo sa amon sang sini nga kaalam. Kakabay nga mga leksyon nga amon natun-an magabulig sa amon nga sa tanan nga tion igahatag namon ang amon pagsalig sa imo bisan may mga kakugmat, uncertainty kami nga ginaatubang sa amon Kristohanon nga pagpanakatan. Buligi kami o Dios sa sining adlaw sa amon pagsimba kabay nga amon gid ma-eksperyensyahan ang imong presensya sa amon tagsa ka mga kaugalingon. Salamat nga ikaw gid maga-bless sa amon, magasabat sa amon pangamuyo. Ginapangayo namon ini tanan bangod lamang sa ngalan ni Kristo nga amon bugtong nga maniluwas. Amen. Amen.